The heavy hitters of Jujutsu Tech, also known as the Big Four. Sila ang mga natitirang malalakas na sorcerers na haharap sa pinakamalakas na sorcerer sa kasaysayan. Ang tanging pag-asa ng sangkatauhan para tapusin ang kaguluhang sinimulan ni Kenjaku. Sila ang mga sorcerers na nagtataglay ng di pangkaraniwang lakas at talento. At sa videong to ay papaliwanag natin kung gaano nga ba kalakas ang apat na yan at kung ano nga ba ang kanilang maitatapat sa King of Curses. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng manga spoiler. And with that being said, simulan na natin. Ang titulong Heavy Hitters ay unang na-mention ni Kenjaku bilang mga sorcerers daw na haharap kay Sukuna kung sakali mang matalo nito si Gojo. At noon ay tatlo lang talaga ang ipinakitang Heavy Hitters. Pero ngayon sa current chapter ay dahil sa ipinakitang development at bagong kakayahan ni Yuji, ay it is safe to say na ang lakas na meron ngayon itong ating bida ay comparable na sa tatlong to. Kaya ang kilala noong the 3 Heavy Hitters ay nadagdagan na ng isa. At ngayon ay kilala na sila bilang the Big Four. So with that in mind ay sisimulan natin itatalakay ang kani-kanilang lakas at capabilities. Simulan natin dito kay Kinji Hakari. Si Kinji Hakari ay isang suspended Jujutsu Tech 3rd year student na kayang maging immortal ng ilang mga minuto mga kaibigan. Ang abilidad kasi na meron si Hakari ay sapat na upang tawagin siyang isang special grade sorcerer in a limited amount of time lamang. Paano? Well, dahil kasi ito sa kanyang domain expansion na kapag ka nakuha niya ang jackpot ay mapupunta siya sa jackpot round na kung saan ay magkakaroon siya ng unlimited curse energy sa loob ng 4 minutes and 11 seconds. Though ang domain na to ay may risk mga kaibigan dahil kung di tutugma ang tatlong numero ay sasablay ang attempt ni Hakaring maging unkillable sorcerer. However, dahil sa maswerteng tao si Hakari ay ang kanyang pagiging swerte ay naging kanya na ring skill. At every time na i-activate niya ang kanyang domain ay instant jackpot talaga ang mangyayari. Kaya naman sa tuwing nasa jackpot round siya ay ang kanyang pagkakaroon ng unlimited curse energy ay ang siyang nagpapa-enhance sa kanyang physical na kakayahan. Kaya nakakakilo siya ng mabilis at nakakagawa siya ng mga destructive physical attacks. Dahil din sa kanyang unlimited curse energy ay ang kanyang healing or regeneration ability ay mas mabilis pa kina Gojo at Sukuna na para bang natutunan niya kung paano na gumamit ng reverse curse technique when in fact ay di niya talaga alam kung paano gumamit ng reverse curse technique in the first place. In addition with that ay may kakaiba ring curse energy trait itong si Hakari na ang kanyang curse energy ay magaspang. Kaya ang kanyang mga suntok at physical attacks ay mas nagdudulot talaga ng sakit at hapde. Ang pagkakaroon din ng unli curse energy ni Hakari ay naghihintulot din sa kanya magamit ang kanyang domain expansion multiple times a day. Ganyan kalakas at ka-unique ang curse technique ni Hakari mga kaibigan. Pangalawa naman sa heavy hitters of Jujutsu Tech ay si Yuta Okkotsu na kilala na bilang the Prodigy. Ang kanyang pagkakaroon ng napakaraming curse energy reserves at unusual na curse technique kasama ang kanyang vengeful curse spirit na si Rika ay ang rason kung bakit siya naging isang special grade sorcerer. At ngayon na ipinakita na ang kanyang domain expansion ay napasabi talaga ako na ang kanyang domain expansion ay isa pala sa napaka-OP na domain sa series. Sapagkat dito nagkakaroon si Yuta ng kakayahang magamit ang lahat ng kanyang mga nakopyang curse technique. Also, kaya niya ring i-customize ang sure hit effect ng kanyang domain depende sa kung anong klase ng copied curse technique ang kanyang gagawing sure hit effect. Tulad lang sa speculation ni Sukuna na maaaring ang ginawa rong sure hit effect ni Yuta dito sa kanyang domain ay ang curse technique daw ni Angel. Bukod sa kanyang domain expansion ay may isa pang alas si Yuta at yan ay ang pagsasamon sa kanyang fully manifested form na Rika na sa loob ng 5 minuto ay nagkakaroon siya ng access sa paggamit ng di lang sa mga nakopya ng curse techniques kundi pati na sa mga curse tool na nakastore kay Rika. During in this time ay nagsusupply din si Rika ng curse energy sa kanya. Kaya ang mga nawalang curse energy ni Yuta ay nare-replenish din dahil dito sa fully manifested form na Rika. Though limited lang ito for 5 minutes. Also mga kaibigan, wag din natin kakalimutan na si Rika ay nagsiserve as a backup ni Yuta. Kaya kung kakalabanin si Yuta ay di lang si Yuta ang makakaharap na kalaban kundi pati na ang napakalakas na Queen of Curses. Ganyan kalakas si Yuta na second only to Gojo in terms of unusual abilities. At speaking of unusual ability, ay ang pangatlong sorcerer sa Big Four ay naiiba naman kina Hakari at Yuta o even sa lahat ng mga sorcerers dahil si Maki Zenin ay walang curse energy na pantapat sa kalaban at most importantly wala siyang curse technique at ang kanyang panlaban lamang ay ang physical nitong kakayahan dahil ito sa kanyang heavenly restriction. However, ang kanyang pagkakaroon ng zero curse energy ay ang bagay naman na nagpapalakas talaga sa kanya dahil ang current Maki ay kapantay na kay Toji Zenin o Toji Fushiguro dahil ang ngayon heightened senses ni Maki ay nagbibigay na sa kanya ng kakayahang makita ang mga curse spirit, naaamoy at nararamdaman na rin ni Maki ang mga bagay na di nasisense sa mga normal na tao at even for sorcerers to the point na kaya niya rin makita at masense ang iba't ibang density at temperatura ng ere at nakakilos din siya ng napakabilis mga kaibigan na mas mabilis pa sa speed of sound. Ang kanyang physical attacks, raw strength ay far superior din sa mga sorcerers pati na ang kanyang stamina at durability na nakakabilib rin talaga.
era. Dahil sa natatangkin niya rin ang mga malalakas na mga atake at nakikita niya rin mga kaibigan ang soul ng inanimate objects dahil sa kanyang heightened senses. Which also allows Maki na magamit ang kanyang split soul katana na kayang humiwa ng soul mismo ng kalaban. Also dahil sa kanyang zero curse energy ay di rin naapektuhan si Maki ng halos lahat ng domain expansion except lang sa domain expansion na may sure hit effect na kayang itarget ang mga inanimate objects tulad ng domain expansion ni Sukuna. Dahil dito ay kaya ni Making paslangin ang mga sorcerers sa sarili nitong domain expansion mismo tulad sa kanyang ginawa kay Naoya Zenin. Lastly, dahil sa kanyang zero curse energy ay nagiging parang invisible na rin si Maki para sa mga sorcerers since na di siya nasa-sense nito dahil sa wala nga siyang curse energy. Kaya ang lakas ni Maki mga kaibigan combined sa kanyang paggamit ng mga special grade curse tools ay talaga na may isang bagay na nagbibigay talaga sa kanya ng spot bilang isa sa pinakamalakas na mga sorcerers in the modern era. At speaking of pinakamalakas ay wala nang tatalo pa sa huling sorcerer sa Big Four na ang nag-iisang MC natin na si Yuji Itadori. Na tulad ni Maki ay wala din siyang curse technique. Si Yuji mga kaibigan ay may lakas ng isang sorcerer na para bang may heavily restriction na rin na tulad ni Maki. At aside from Higuruma na tinawag ding henyo ay isa rin si Yuji sa mga sorcerer na napakadaling matuto. Na in a short amount of time ay nagawa niyang makontrol ng maigi ang kanyang curse energy to the point na in that very same day ay nakapag-unleash siya ng multiple black flash na napantayan pa nga niya ang 4 consecutive black flashes ni Kento Nanami. Bagay na kahit si Gojo ay hindi niya nagawa. On top of that, kahit wala talagang sorcerer na kayang kontrolin ang pag-activate ng black flash, pagdating dito kay Yuji ay dahil sa kanya napakagaling na pagmamanipula ng curse energy ay para bang nakokontrol niya na rin ang pag-unleash ng black flash. Ay maintindihan niyo nga naman dito nung sinabi niya sa kanyang sarili noon na ang kanyang gagamiting atake na pantapos kay Mahito ay isa umanong maximum curse energy output na black flash ay seconds o minutes later nung naisipan niya ang paraan na yan na pull off niya ito kaagad mga kaibigan. Aside from that, ang kanya ring kakayahan na kayang i-contain ang kahit 20 fingers na Sukuna ay isa ring testament sa kanyang napakalaking potensyal. At ngayon sa kasalukuyan ay dito natin nakita ang kanyang rapid growth dahil in more than just 1 month mga kaibigan ay natutunan na niya kung paano gumamit ng reverse curse technique. Also nakumpirma na rin na may kakayahan talaga si Yujing masaktan ang soul ng kanyang kalaban na para bang siya na ang sorcerer version ni Mahito. Isang nilalang na ang mga atake ay nagbibigay talaga ng damage sa soul ng kanyang kalaban. At ang kakayahan na yan mga kaibigan ay napaka-OP talaga sapagkat from here on out ay ang mga injuries pala na maibibigay ni Yuji ay beyond repair na dahil ayon pa mismo kay Shoko na hindi na raw nagagamot pa ng reverse curse technique ang damaged soul. So ganyan nakalakas ngayon si Yuji mga kaibigan. At syempre ilan lang yan sa iba pang mga ability na maaaring kanyang na-develop during sa kanyang mahigit isang buwan na pagtitraining. So in conclusion, ang original heavy hitters kasama si Yuji ay masabi kong may kakayahan na talagang tumalo sa King of Curses. Basta't maging maingat lang sila. Though sa tingin ko ay parang kakailanganin pa rin nila ng sakripisyo upang matalo talaga si Sukuna. At yan ang buong lakas ng the Big Four heavy hitters of Jujutsu Tech. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Kakailanganin pa ba ng revival ni Gojo para matalo nila si Sukuna o sapat na ang lakas na meron itong apat? Well, let me know your thoughts dyan sa comment section. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ng ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. And see you guys again on my next video.